kami po ay lumalabas si Princess sa Chester namin. It's a great privilege and honor to be here in the Westin Hotel and Resort in Wheeling, Illinois. So maraming pong salamat at sa umagang kaibuti ng Diyos po sa atin. It's a great honor and privilege na ngayon pong buwan ng June. It's a mid-year at totoo nga naman po na kapag buwan ng June ay marami nga naman po na talagang into marriage and to childbirth because Hunyo is a Roman goddess na kapag June ay pinipili na po mga June bride in the mid-year. So, tunay na ang June ay here po sa America, sa Olive Park. June is the month of summer. So, let's celebrate the month of June. More laughter, more blessings, more good stuff, more happiness. So, less po yung negativity at less natin yung mga stress sa buhay natin. So, ngayon po gagawin natin ang buwan ng June na tayo po maging masaya at enjoy na po natin ang simula ng buwan na to sapagkat 6 more months na lang po, no? At the same time ay tunay nga naman po na araw na naman ng Pasko at kaya napakabilis na talaga nga naman po na inuhugot na, no? At iniilan na po ang bilis ng araw na kung saan po ay talaga nga namang hindi natin namamalayan 2024 at sa susunod ay 2025 na kung saan nga naman bibilangin natin ano po na talagang malapit na nga dumating ang ating pong Panginoon po, our Lord Jesus Christ. It is in a few months ay darama naman po na ang bilis at po ng oras, panahon at ang mga taon na hindi natin namamalayan, tumatanda, tumatagtag ang mga vehicles, ano po. Kaya tunay nga naman, enjoy natin ang buhay at tayo po'y maging masaya sa araw-araw sa ating pong mga panahon at pagkakataon na bigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesus. Po sa malakas na tunog ng hangin at ngayon po ay napakatahimik na aking kapaligiran sapagkat ating pong tutuunan sa mga oras na to ang salita po ng ating Panginoong Jesus. So every morning is God's way saying one more time, go make a difference, touch one's heart, inspire one's soul, and encourage one's mind. So meron dalawa po na namatay at umakyat sa langit at sinalubong ni San Pedro sa pearly gates. Isang kaskaserong taxi driver at isang po na preacher. So una niyang tinawag ay yung pong kaskaserong taxi driver. Sabi niya, halika, sa ako ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng tirahan meron ka dito sa langit. So pinakita niya po ay isang napakalaking mansyon at laking gulat po nung kaskaserong taxi driver. At sabi niya, oh, napakaganda naman at hindi ko ina-expect po na ganito pala ang aking tirahan sa langit. At ang sabi ni St. Peter, oo, sapagkat anuman ang isipin mo sa mansyon na to ay tunay nga na nandyan sa loob, like malaking bowling alley, malaking swimming pool, name it. Lahat ng isipin mo ay nandyan. Pagkatapos naman po ay tinawag niya yung isang preacher at sabi niya, halika ituturo ko sa iyo. At tinuro ni San Pedro na isang tagpi-tagpi at isang sirang higaan. Ang sabi ng preacher, bakit ito naman po ang aking tirahan? Samantalang ako ay nagsisermon, ako ay nagmemensahe ng salita ng Diyos. At ang sabi po ni San Pedro, nagsisermon ka, nagmemensahe ka ng salita ng Diyos, at ang lahat naman ng nakikinig ay natutulog. Samantala itong kaskaserong taxi driver na ito na lahat ng sumakay sa kanya ay nagdadasal. So ngayon po, kung gusto niyo po ng mansyon sa langit, huwag kayong matutulog. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matutulog. At pakisabi sa kabila, maging mapagdasal ka. So again, sabi mo, maging mapagdasal ka. Sa tunay nga po na inaanyayahan ko kayo na tumayo at ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 2. So sinulat ko na po at inanda na po. Sabi po dito, do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Sa wikang Tagalog po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo
ang kanyang kalooban, sa gayo'y magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mga oras at pagkakataon ito. Kami po, Panginoon, ay Lord, na nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at pagkakataon na kayo po iningatan mo, Lord. Amin po, Panginoon, hiningi at wini-welcome ang presensya ng iyong Espiritu Santo na patuloy kumilos sa aming kalagitnaan upang maunawaan po namin ang iyong mga salita at patuloy, Lord, kami na lumakad sa iyong kalooban. Ikaw ang maghari. Linisin mo po kami, Panginoon, patawarin anumang pagkakasala sa aming mga puso. At patuloy kami, Lord, na maging karapat-dapat sa iyo pong harapan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan sa tayo sabi na Amen and Amen. So ito po ay makikita po natin sa umaga na to na ating pong pamamagatan, positive living in a negative world. Tunay nga naman po na tayo ay nabubuhay sa mundo na kung saan magbabasa ka ng dyaryo, makikinig ka ng radyo, na lahat kung hindi po gera sa Ukraine, sa Israel, at ngayon naman po ay Philippine Sea versus China, Philippines, kundi mga rape, hold up, mga killing, mga iba't iba, bacteria, viruses, taas ng bilihin, na may mga iba't ibang corruption, na saan ka naman nakakita na nagnanakaw na ng kaban ng bayan na ginagalang pa daw po yung mga government official. So sa ating pong paligid, na tunay nga naman makikita natin at iba-iba po na kung paano po dinidevelop ay napakadali din sirain sa ating pong kapaligiran. So tingnan po natin from 1950 ang development to 2021. At ang naman po yung mga gadgets, ang dali na din po magbago. Ito po nakakita sa Plaza Santa Cruz, kung noon ay hindi po ganun napakagaganda ng mga isprang. Ngayon po ay super ganda. Lalo sa Taguig, mini Italy. So makikita po natin na napakaganda ng creation ng ating Panginoon. Ngunit ito po ay sinisira ng mga tao din. Sa magkano po, ang mga bilihin. Sa isa daw po family living, kung gusto mo daw po ng decent life, kung meron kang at least 3 na maliliit na anak, ay may kinikita ka ng 1,000 a day. That is equivalent to 30,000. So, andyan na po yung recreation, iba't ibang mga other expenses. So, makita mo paano po kaya kung wala ka 1,000 a day, Kaya ang sakit ng kakaisip-isip kung saan mo kukunin. So, ito po ay makikita po natin dahil sa anuman na kalagayan sa iba't iba. So, ito po ay nakita natin from the time and generation na kung saan in Old Testament where Eve and Adam ay nagkaroon po ng isa po na pagkakasala. Kaya nga po sabi ni Lord, cursed that ground. Yung pagsumpa sa iyong na tinutuloy. So, cursed the ground for your sake. Kaya nung in the blood of Jesus Christ, ay nawala nga po yung sumpa, sapagkat tayo bilang mananampalataya ay ginagamit naman natin, sinuko natin, sinirender natin ng ating buhay sa Panginoon, ay nakatayo na po tayo sa kung saan nagtunay ng banal na espiritu ang siya po natin kasama. So, one of the fastest growing economies, according to the economy, na survey for, hindi ko po alam specific kung ito po really growing in the Philippines. So from then, tas time daw po ni Duterte, tumaas at gumanda ang mga iba't ibang structure. So mga tao po before 7.7 billion and now is going to 8.1 billion. At ito po sinulat ni Apostol Pablo between 56, 57 AD. At ito po ay summary ito po ay pinakita about Christian theology, salvation, God's perfect plan, about faith, at the living sacrifices to our Lord Jesus Christ. So dito sa Chicago po, balitang-balita ang gun violence. Araw-araw po, ilan ang may barilan at ano mga pangyayari. Kaya nga po, nabalitaan din po yung mega church sa Texas ni Pastor Joel Austin ng Lakewood. Ako sa isa pong babae nag-open gunfire na meron 2 anak
at meron pong napatay at meron din pong mga tinamaan. So, atin po ngayon tututukan is about our mind po, yung mga pag-iisip. Kaya sa ating pong brain ay tunay nga naman po na marami pong mga katanungan. Iba't ibang question, iba't iba po ng mga why, when, what. Katulad po paglinggo. Naku, nasa isip mo, naku, tinatamad ako. Tunay nga naman na wala akong energy. Kasi nasa isip mo, naku, wala kami ngayon na magandang relasyon, ng jowa mo, o may bisita ka, no, wala ka sa mood, sa iba't iba na nawawala sa isip mo, no, na kung may tindahan ako, malakas ang benta ngayon. So, nagtatalo. Kaya sa utak natin, because mind is the battlefield, and in theory, no po, ang mind is the element of a person that enables to them to be aware of what's happening in the world. So, kaya nga po, di ba, pag pinanganak ka, no, yung brain is an empty shell. So, walang laman yan. Kaya gagawin mo sa bata, for the time na tinuturo, na maliit, pinanganak, tuturuan mo siya kasi nag-a-absorb siya ng iba't ibang mga bagay na tinuturo mo. Kaya, as the time lumalaki, nadaragdagan, kaya nga nag-aaral, kasi na-acquire ang education and ang learning from this world. That is the knowledge, ano? And knowledge is only from the time na nararanasan mo at nakikita, tinuturo sa paligid natin. And unlike the wisdom, is always asking for the wisdom that only comes from our Lord Jesus Christ. Kaya, yan ang mga tanong, no? Diyan naglalaban-laban. Sapagkat ito is also mental process, no po, na kung saan nagre-reflect sa ating physical. Kami isang gigising ka, naku, ang ganda-ganda ng pakiramdam mo. So, yung emotions mo, ay tunay nga naman sumusunod doon sa naiisip mo. It's also like a mind is ano po, no, yung nagre-reflect siya. Kasi nga, maraming mga naku, wala pa asawa mo, nagsiselos ka. Naku, ano pa, hindi pa dumarating. Sino kaya kasama niya? Sino kaya nag-text siya? So, ang daming gumugulo at ang daming mga tanong sa iyong kaisipan. Kaya po napakahalaga, no po, na ito po ay makikita natin because negativity, life is the worst. And positivity, oh, what a lovely day. Kaya yung mga taong mahilig sa mga negative, yan yung mga taong mukhang matatanda na or madaling tumanda. Yung mga negative na mga bagay na, naku, ano kaya, wala akong sasaingin, wala kang kakainin, naku, hindi pa siya dumarating, baka napahamak na disgrasya, na hold on. So, ang dami, there's always time, yung mga nag-iisip mo. Kaya tuloy nagre-reflect na, no, ang buhay, sabi niya, naku, is the worst. Pero pag ikaw may positibo, life is beautiful. No? At palagi kang may ngiti. Kaya nga yung mga in love, di ba? Pag nai-in-love sila, may mga kulot sa labi. Minsan tumatawa kahit na wala namang ini-smile, wala namang tinatawanan. Pero delikado rin yung pag mag-isa ka, tumatawa ka, no? Palagi kang meron. So, pakitingin mo nga yung katabi mo, kung yan ba ay positive or yan ba ay negative, makikita mo kung pogi at maganda. Of course, meron yung positive. Yan. Kung yan po ang ating dapat. So, tatlong bagay ang gusto ko po na ituro kung saan paano po tayo magiging positive sa mundo na ating ginagalawan na puro po mararanasan natin mga hirap sa iba't ibang paligid. Yan po, pag ang inyo pong negative ang utak mo at puno ka ng mga galit, na kahit na noong pangkatagal-tagal, na hindi mo pinapatawad ngayon, kaya nagiging pula daw yung laman ng utak mo. So, yung restless, ashamed, hurt, afraid. So, talang ko ikaw may power, energetic, yan. So, thankful, hopeful, relax, at meron kang happy, yung adrenaline mo, na palagi kang masaya, na palagi kang merong ligaya sa iyong puso. So, number one na gusto ko po i-share is count your blessings. So, count your blessings, name it one by one. So, meron pong awit niyan. So, ang blessing, hindi lang po makikita natin because of the materials. Kasi ang worldly things at ang mga mundo po, nabibilang po about the material things. Like, ano ba yung dream house and lot,
may sasakyan ka, meron kang milyon o daang libo sa bangko, may maganda kang career, meron kang dream na happy family. So, count your blessing. In Christian perspective, ang blessing po na dapat po natin makita sa ating sarili, na yung gumigising tayo, na masaya ka, na gumigising ka ng may pag-asa ka, na gumigising ka na isang araw, ikaw ay buhay, at ikaw ay binigyan ng Diyos ng kalakasan, ng magandang kalusugan, na meron kang magandang perspektibo sa buhay mo. Hindi gigising ka, ay nako, galit na galit ka sa mundo. Kaya tuloy, simula nung araw pala ng umaga, si Rana, kasi inumpisahan mo ng umaga. Kaya nga sabi, nagkape ka na ba? Kape, kausapin ang Panginoon everyday. O baka naman, kape nagalitan ka. O naman, di ka kapinili, no po? So, mahalaga yung meron tayong ugnayan sa atin. Okay, start the day right. Nakita natin na ang dami nating dapat pong bilangin ng mga biyaya ng Diyos na maaaring nabubulagan tayo, hindi natin nakikita. May sabi mo, naku, may tulo yung bubong ko. Sabi na, talagang may tulo. Kita mo, ulan, ano po, dahil kasi may butas yung bubong. Hindi mo ba nakikita na pasalamat ka, may butas lang yan? Hindi ka natutulog sa ilalim ng tulay. Na kahit binabaha yung tirahan mo tuwing may malakas sa bagyo lamang, na meron kang tinutuluyan, na meron kang bahay na nasisilungan, ano po? So, mga bagay na makikita po natin na napakahalagang binigay ng Diyos, pero hindi natin ine-enjoy. No po, kasi tinitingnan natin na yung mga material na mga bagay na gusto mo, na wala ka. Paano po naman kaya kung gawin natin na bilangin natin yung mga bagay na meron ka? Huwag mong bilangin yung mga bagay na wala ka. Kung ano yung meron ka, yun ang dapat po natin ipagpasalamat. Kaya kung wala pong anak at meron ka namang asawa, maganda na po na meron kang anti-stress. Ano po? Kaya sabi ni Brother Eddie, stress ako sa iyo, Ili. Talagang ano po. So yan po ay kasama na po na meron tayo kasama sa buhay. May partner. Na kung ikaw naman ay single at naghahanap ka ng kasama, talaga naman gusto maging double trouble. So hindi pa time. At kung ikaw naman ay naghahanap, huwag kang hahanap ng kasama mo sa buhay na ilalayo ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos, kundi hahanapin mo yung kasama mo na ilalapit ka sa presensya ng Diyos. Yung meron kang accountability partner, yung may kasama ka na kapag nahihina ka, na kapag yung tunay nga na kailangan mo ng kalakasan, meron kang kasama na magpapalakas sa iyo, no? Meron kayong ups and downs na merong maganda. So, sa buhay, huwag kang malulungkot, ano po, kasi kapag yung lungkot sa isip mo, ay tumating nga naman po sa reaction, no? Na yung emotion, ay yun na yung magiging resulta. Kaya nga, kapag happy ka, diba, tumataas yung adrenaline mo, at tunay nga naman po. So napakalaga, Psalms 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po? Yung mga biyaya niya, dapat natin, ano po? Kasi kung atin lang pong bibilangin, ay hindi po kayang bilangin ang ating pong mga daliri, sapagkat meron nga po isang 78 years old, ano po, na ospital siya. So habang nasa ospital siya, at ibinigay na po yung bill, sapagkat siya ay tunay nga na tapos na at time for release niya na, ang sabi po nung 78 years old na yun, na napakabuti ng Diyos. Naku, ang sabi ng anak, bakit na binigay namin yung bill? Ang sabi nung tatay nila ay napakabuti ng Diyos. Ano po? At the 78 years old, ay makita na, hindi nasabi niya na purihin ng Diyos dahil sabi niya, nasambit na kanyang bibig, sapagkat sa edad niyang 78 years old, na ang dami na pala na po ng mga taon, araw, at mga pagkakataon na binigyan siya ng Diyos, ng libreng oxygen, na ikaw ay hihinga ng libre. Sige nga po, inhale, exhale, inhale, exhale. So, libre po ng oxygen. Samantala kung ikaw ay ma-ospital, kailangan mo pong bayaran, nang po ilalagay sa oxygen, samantala niyo pong binigay sa atin ng Lord. Ay napakalaking blessing na po sa atin. So, one, of course, na po, positive living in a negative word. One, count your blessings. Sabi, praise the Lord, my soul, and forget
not all His benefits. So yan po yung sabi sa Psalms 103 verse 2. Natandaan po natin na lahat na ibinigay po ay huwag nating kakalimutan na tayo po ay magpapasalamat sa ating po Panginoon. Second is God guard your thoughts. Kaya po nakita natin na dapat natin nabantayan yung ating pong mga iniisip. Kaya nga po na napakahalaga sapagkat ito po ay pinakikita na yung thoughts natin. At tinuturo ni Apostol Pablo na renew your mind. Baguhin mo na kung yung mga isip mo na puro masama, puro negative. This is a time for renewing your mind into a positive outlook sa buhay. Sapagkat dapat binabantayan po natin at iniingatan natin yung ating pong mga iniisip. Diba, sa isip mo po, meron kang karamdaman. Sasabihin mo, gagaling ka. So, yun ang sabi ng brain mo, ng utak mo. So, ang tendency, yung mga cells mo, ay tunay nga naman na susunod dyan at gagaling ka. Lalo kung sasamahan mo ng faith with God. Na napakahalaga na mayroong connection with your brain, with what is in your mind, to your body, to the cells na nagpapakita na ikaw ay mayroong pong positibo na attitude. Kaya nga po, yung brain, sa mga bata po, na lalo kung mga gifted, titignan daw po, sila daw po ay may extra cell na kung sa yung cognitive thinking nila ay advanced rather than the ordinary. Kaya nakita mo yung mga genius kapag meron silang mga codes, sa kamay lang po, binibilang, sa mga kamay ay tunay nga na nakikita na nila. So in psychology, the theory of mind is a foundation mechanism for navigating social situation. Yung awareness nila. Kaya kami po ay naglalaro ng Connect 4. So ito yun, I will show it to you. Yan. So, Connect 4 is just only horizontal, diagonal, or straight lang siya. So, three ways of winning. So, kung sino po yung talo, si Brother Edwin and ako, yun ang papalit. So, wala po kaming talagang binatbal kay Princess sapagkat talaga naman kami lang nagpapalta ni Brother Edwin. At ang galing nga itrap kami na hindi kami makakonect sa apat na design. Sa tunay nga na inaabot na kami ng like for example ng mga madaling araw, 1 or 2, si Brother Edwin humihilik na. Kami ni Princess, sabi ko, panalunin mo ako, sige ka, hindi kita ibibili kung ano yung gusto mo. So, sabi ni Princess, Mom, it's a game. So noon, sabi ko, guide your thoughts. O nga naman, parang bribery na, sige, panalunin mo, bibili kita ng gusto mo, So, nag-check ako because yung kaisipan ko na, sige nga, na-operan ko pa, para lang mapalo. So, nahalaga na talagang binabantayan natin yung ating pong mga laman ng ating pong mga isip. So, ito po ay napakahalaga sapagkat yan po in terms, in scientific, in psychology, ay napakahalaga. Kaya nga po, iba, broken hearted, mahina emotion, nalagay sa isip, kaya nawawala sila sa sarili. So, napakahalaga ng alagaan po natin yung laman ng ating po mga isip sapagkat ito po ay tinuturo ni Apostol Paul that the idea is through our mind na magkaroon tayo ng magandang mindset para maunaw is focusing on spiritual matters. Kaya lahat naman po na ating pinaghihirapan, kaya ikaw kung sa career, kung hindi ka gano'n naging na maganda position mo, o ano man, pasalamat ka dahil may trabaho ka. Samantalang iba, kahit gusto magtrabaho, walang trabaho. Kung may kinikita, pasalamat natin sapagkat ito ay blessing. So kung ikaw naman yung nag-aaral, so ibigay mo na ikaw yung maging tunay na sa Panginoon, inaalay sapagkat yung pag-aaral, yan po ay way na tayo magamit ng mga estudyante, kaya yung mga youth services, ipatuloy nyo lang yan, mag-invite kayo because this is a time to share the Word of God, the salvation, and about the goodness sa ating pong buhay. Kaya makikita po natin na napakahalaga sa ating po sapagkat ang ating pong kaaway dito ay tunay sa mundong ito ay mga evil spirit against the power of
our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, ano po, is against na po. Kaya yung mga evil spirit, naman natin nakikita, dito marami po pumapasok sa ating mga isip. Ayan po ang sinisimula kung bakit po, no, nagkakaroon po ng ating po na tamang landasin, tamang gawain, na ating po lalakbay. Kasabi po ni Lao Tzu, watch your thoughts, they become words. And after words, they become your actions. And after your actions, magiging habits. And after habits, they become character. At after character, your destiny. Kaya kung ano kayo ngayon, yun ang magiging kinabukasan mo kung ikaw ay taong may positibong pananaw sa buhay. So for sure, maganda yung iyong magiging kinabukasan sapagkat ang plano ng Diyos sa atin ay tunay na maganda at ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay tunay na hinanda niya na kung tayo ilalakad na merong tamang pananaw, tamang pag-iisip na lumalakad sa nais na pang. So ano ba yung mga suicidal thoughts yan? Yung mga nagpapakamatay at nagkakaroon. Kasi yun po yung mga evil spirit, ano po, na bumubulong sa kanila, na wala ka ng kwenta, wala ka ng pag-asa, na wala ka ng magagawa, na ito yung mga ini-entertain, ano. Kaya nga yung mga nanonood ng mga nakakatakot, ano, mga imagination, kaya minsan pa ikaw kumalos ka, takot ka. Kasi pumapasok sa isip mo at naglalaro yun sa mga paranormal. Kaya nga ako manonood ako ng sine. Bakit ako manonood ng sine? Doon na nakakatakot, natatakot yung sarili ko. And at the same time, magbabayad pa ako. So, kailangan guard your thoughts. Yung mga papapasukin mo sa isip mo, dapat marunong kang mag-ingat sapagkat yun ay magre-reflect sa iyong pagkatao. Kaya tayo, no, ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Hey, I am a child of God, no? Yung spirit ng Diyos, but the power of the Holy Spirit is more than powerful than the spirit of evils, no? Because we are more than conqueror. We are victorious in God's presence. So napakahalaga po nun. Kaya nga po merong salesman. So yung salesman ng sa pong factory ng mga tsinelas ay pinadala ng supervisor sa isang bansa na kung saan hindi sila marunong gumamit ng tsinelas. So sabi ng unang salesman na to, pumunta siya sa bansang yon at tunay nga na pinakita niya at inexplain niya yung product at tunay nga na sinabi niya na kahalagahan, ano, or inexplain niya. So hindi na convince yung mga tao doon sa bansang yun na kung saan hindi sila gumagamit ng tsinelas. So bumalik na itong salesman sa factory at sabi ng supervisor, okay, hindi mo sila na-convince, so I will send another salesman para ma-convince nila yung mga tao sa bansang yun. So dumating yung second salesman at ang ginawa ng second salesman, so lumapit siya doon sa mga tao at nagbigay siya ng example. So ito sabi niya, ito, alam niya, suot niyo to para tingnan niyo kung ano yung benefits or ano yung maganda na mararamdaman ninyo pag merong sapin ang inyong mga paa. So binigyan niya sample at kung gumamit sila at tunay nga naman na naranasan nila yung benefits na sila ay hindi na masusugatan no, sa paglalakad ng nakayapa at hindi na sila masasaktan at napakasarap pala ng feeling kung meron sapin ang kanilang mga paa. So ano yung lessons? Ang lessons na kailangan ipakita mo yung sample. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, ipakita natin na tayo ay merong magandang halimbawa na kung saan ang ating pong mga iniisip ay para lamang sa kapurihan ng Diyos. Meron tayong halimbawa na ano man ang nararanasan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, daanan mo lang yan. Wag mong tatambayan. Wag mong istambayan. Kapag dinaanan mo lamang, ay makakaya ng Diyos sapagkat Diyos ang ating pong pag tinambayan mo yan, no, lahat ng mga anumang mga masasama, no, na pag-iisip, na magawa ng kaaway, ay darating sa iyong mga kaisipan hanggang sa ikaw ay tunay na manlulumo, manlulupaypay, manghihina. Friends, brothers and sisters, ang sabi po ng Diyos sa atin, kung ano man ang laban natin sa mundong ito, ay hindi tayo nag-iisa. Ang laban po natin sa mundong ito
ang Diyos ang ating pong kasama. Kaya sabi po natin, okay, there's verses, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ikaw ay hindi magpapatalo sapagkat promise ng Panginoon sa atin, so therefore, kakayanin natin sapagkat Diyos ang ating pong kasama. Wala tayong kaya na tunay na makakaya natin sapagkat ang Diyos ang palagi. Kaya trust in the Lord. Proverbs 3:5, seek in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Yan po yun, trust. Malalaki po na factor na ilagay natin sa isip natin. Ano may nararanasan mo? Ano mang kabigatan sa buhay? Lord, I trust You. Lord, I seek You. Lord, I hold on to the promises. At yun po yung mahalaga. Kung makita po natin, guard your thoughts and trust your Father. Our Father is in heaven, is an all-knowing God. Omnipresence, omniscient, everything. So, mahalaga po tayo if we have positive thinking, there like a health benefits na tunay nga naman po na makakamit natin longer lifespan, lower rates of depression, reduced risk of cardiovascular disease na po related sa atin po. So, yun po pag meron ka positibo, napakasaya. Ano man maranasan mo, hey, I'm really positive because I believe in the Lord, that God's promises, and I claim that goodness of the Lord Jesus Christ. Trust with our Father. That the Lord said, Isaiah 58:10, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So, kaisipan ng Diyos ay higit na mabuti, lalo sa kaisipan natin, sapagkat ang Diyos ang tutulong po sa atin sa araw-araw. Laban lang po sa buhay. At tunay nga naman po, the third one, positive living in a negative word. One, important, count your blessings. Second, guard your thoughts. And third one, I belong to God. So, yakap po tayo ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, sa akin kay, hindi ka pwedeng agawin. Sinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon. So, therefore, hindi nahahayaan ng Lord na tayo po ay makuwa't maagaw pa ng kaaway. Sabi natin, I belong to God. Sige nga po, sabay-sabay po natin sabihin, I belong to God. Tunay na tayo ay nasa presensya ng Diyos, at kapag ang Diyos po ang nasa atin, sigurado po na tayo ay magtatagumpay sapagkat hindi niya tayo kayang pabayaan at hindi niya po tayo kayang iwanan. So, I belong to God. Kaya po yakapin natin ang ating po mga sarili. Hug yourself and say, I belong to God. So, yun po mga naghahanap po ng kayakap dyan, wag po muna, si Lord muna ang yayakap sa inyo. I belong to God. So, napakahalaga po nun. But you belong, sabi 1 John 4:4, but you belong to God, my children, and have defeated the false prophet, because the Spirit who is in you is more powerful than the spirit in those who belong to the world. In other translation, which I love this translation very much, so you are of God's little children and have overcome them, because greater is He that is in you that is in the world. Diba? Kung naman po mga nararanasan natin sa araw-araw, nanghihina po tayo, meron kang sadness, loneliness, meron kang worries in life, ano po sabi? That the Spirit of the Lord is greater than anything else. Nahalaga po yun, natin pong alalahanin, huwag po natin kakalimutan at ilagay natin sa ating pong mga pag-iisip. Try to recognize every day na po. At sasabihin po natin from start now, hello, I'm a positive person. So, alisin natin yung mga negativity, alisin na po natin yung mga anumang mga klase na iba't ibang mamumulong sa ating kaisipan, sa pag-iisip natin, hello, I am a positive person. Sige nga, kailangan ipagmamalaki natin ngayon yan. Kung ikaw ay isang negative na tao, sabihin mo sa iyong harap, hello, I'm a positive person. Okay, doon naman sa likod mo. Sige po, mag-exercise kayo habang nakaupo. Hello, I am a positive person. Napakahalaga po nun, nasasabihin po natin
na I am a positive person sa kapagkat ikaw ang palagi sumasama sa mga taong puro negative, for sure na i-influensyahan ka o mahawa ka. Kaya kung ikaw ay positive person at sila ilalaban, dapat ikaw yung makahawa at ikaw ang magbigay ng influensya. Napakahalaga po dito sa araw-araw sapagkat tunay na kung tayo po ay nasa presensya ng Diyos, ano po, hindi tayo kayang matalo na anumang mga kaaway sapagkat mahal po tayo na ating Panginoon. Kaya po sabihin natin, yes! I am free. I am free from negative things. I am free from stress. I am free from worries. I am free from sadness. I am free from jealousy, from anger. At tunay nga na tayo ay may bago ng pag-iisip sapagkat ibibigay ng Diyos ang kapayapaan na ating mga pag-iisip kung tayo ay patuloy na magiging halimbawa at lalakad sa harap ng Diyos. Kaya sabi niya, kalugod-lugod, mabuti, at ang kanyang kalooban lamang ang mangyari po sa ating mga buhay. Sige mga kapatid, magulang, inaanyayahan ko po kayong tumayo at ating pong aawitin ang awit na kung saan ay maging awit po na ating mga puso. At nais ko pong tandaan ninyo at ilagay sa ating mga isip na ikaw ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan. Huwag mong isipin na ikaw ay hindi mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Sapagkat ang iyong pangalan ay nukit na sa kanyang mga palad. Sapagkat tunay ng Diyos ay Diyos po na mapagmahal sa bawat isa po sa atin. Sige, pawitin po natin ang awit na ito. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dating. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababating. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa
nagpapasalamat sa iyong harapan, Lord. Lord, maraming pong salamat sa pagkatunay ay pong kapangyarihan na hindi kayang daigin ng mga anumang espiritu, Panginoon, na bumubulong sa aming mga kaisipan. Kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na sumusuko ang anuman laman ng aming mga isip, Panginoon. Ang mga isip, Lord, na nagpapadumi sa amin, mga isip, Lord, na nagpapahina na aming mga pananampalataya. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Sa katalang po namin, Lord, hindi po namin kaya, Panginoon, anumang laban, anumang hamon sa buhay ko, hindi ka po namin kasama. Lord, tunay, Panginoon, ang pagiging positibo ay patuloy ilagay, Lord, sa amin po mga isip, Panginoon, na kami ay mahalaga sa iyong harapan, O Diyos. At hindi mo po kami, Panginoon, kayang pabayaan, Lord. Wala ka po, Panginoon, tunay, Lord, na mayahambing sa iyo po ang kabutihan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magpalakas sa amin, Lord. Not only, Lord, for our spiritual life, Lord, our, Lord, emotions, so God. Lord, ituloy mo kaming yakapin, Panginoon. Lord, ang mundo na aming kinagalawan ay tunay, Panginoon, na marami sa amin, Lord, ay natatakot, O God. Marami sa amin, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw maghari sa aming mga buhay. Ang iyong presensya, Lord, ang aming maranasan at anumang gawa ng kaaway, Lord, ay aming sinasaway pang sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, dakila ka, O Diyos. At hindi ka po nagbabago, Lord. Lord, sa aming pong buhay, patuloy namin, Lord, na mabilang ang mga biyaya na kung ano yung meron kami ngayon, Panginoon. At aming bantayan ang aming mga iniisip. At tunay namin, Lord, ilalagay sa aming pong mga isip na kami, Panginoon, ay sa iyo lamang, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Ay tunay, Lord, hindi ka po nagkulang sa amin. At sa mga pagkakataong ito, Lord, na kami po, Panginoon, ay patuloy na lilisan sa lugar na to, na taglay namin ang positibong pananaw na kami po, Panginoon, ay haharap sa araw-araw na ikaw ang aming pong kasama. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magbibigay sa amin ng kalakasan at Lord, katatagan, Panginoon. Lord, pagpalain mong bawat isa po sa amin, anumang karamdaman, anuman, Lord, na mga paghihirap ay nararanasan, Lord, maranasan ang ginhawa mula po sa iyong mayamang kapangyarihan. Lord, maraming pong salamat. At sa aking pong paglisan ay huwag po namin kalimutan na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Aalis kami, Lord, sa lugar na to. Patuloy ka namin, Lord, kasama, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan. Sila po tayo sabi, Amen and Amen. Sa tunay nga naman po, mula dito po sa Chicago, God bless you all and we love you all.